Movie Recap Tagalog here. Nagsimula ang kwentong ito sa isang tawag sa Seoul Emergency System. Isang lalaking nagngangalang Yang Chol ang nagsabing dati siyang nagtatrabaho sa isang biotechnology firm. Sa isang nakakapangilabot na kalmado na paraan, ipinaliwanag niya sa operator na magsasagawa siya ng isang eksperimento sa isang gusali sa lungsod ngayong hapon sa pamamagitan ng pagpapakawala ng isang nakakahawang virus. Bukod dito, ipinaalam niya sa mga otoridad na ang antidote ay nasa loob ng kanyang sariling katawan, kaya siya na ang natitirang huling pag-asa ng sangkatauhan para mabuhay sa biolohikal na ataking ito. Magtungo tayo sa lungsod. Gayunpaman, sa gitna ng daan-daang nagtataas ang gusali, hindi alam kung saan eksaktong magaganap ang atake. Sa isa sa mga gusaling ito, makikita si Sejong, isang doktor na huli na sa isang kumperensya. Ang kanyang kasamahan na si Kyusong ay naghihintay sa kanya sa lobby. Binalaan niya ito na dapat nitong mas alalahanin ang kanyang schedule, lalo na't nakalinya siya para sa isang promosyon at ayaw ng mga boss ang kanyang kawalan ng katapatan sa oras. Sa oras na nagawa nilang makapasok sa bulwagan, ang presidente ng kumpanya na si Woo Chol ay magsisimula pa lamang sa kanyang talumpati. Nang makaupo na sila sa mesa, malalaman na si Kyusong ay dating asawa pala ni Sejong. Kasal sila mahigit 10 taon na ang nakalilipas at ngayon ay nananatili silang magkaibigan. Gayunpaman, mayroon ng bagong asawa si Kyusong na mahal niya. Ang sitwasyong ito ay paminsan-minsang nagiging dahilan ng kanilang asaran, ngunit patuloy pa rin silang nagtatrabaho ng magkasama. Sa entablado, nagsasalita si Woo Chol sa madla tungkol sa isang bagong teknolohiya ng kolektibong alaala na inspirasyon ng kung paano kumilos ang mga langgam, kung saan ang buong sangkatauhan ay nagtutulungan para sa iisang kabutihan bilang susunod na hakbang sa ebolusyon. Habang nagtatalumpati si Woo Chol at nangangako ng isang bagong panahon, makikita siyang natigilan ng ilang segundo matapos mapansin si Sejong na nakatayo sa may pinto. Nagsisilbi itong hindi maikakailang patunay na magkakilala sila. Sa sandaling bumaba si Woo Chol sa entablado, mabilis na nakipagsiksikan si Kyusong sa karamihan upang lapitan siya at ipakilala si Sejong. Siya ay napakatalino at maaaring maging isang mahusay na asset sa kumpanya. Nang sandaling iyon, nakatanggap si Woo Chol ng tawag mula sa Police Counterterrorism Division na nagtatanong tungkol kay Yang Chol at kung maaari ba talaga siyang maging banta sa lungsod. Kinumpirma ni Woo Chol sa mga opisyal na ang kanyang dating empleyado ay maaari ngang maging banta sa kaligtasan ng mga tao. Kaya naman, hinimok niya silang magpadala agad ng unit at ipinaalam sa kanila na nakita niya lang ito sa loob ng auditorium. Determinado si Sejong na makapanayam si Woo Chol, kaya sinundan niya ito sa mga pasilyo. Doon, nakita niya si Yang Chol na lumabas mula sa isang service store at palihim itong sinundan sa banyo ng may kakaibang tingin. Sa loob, kinasuhan niya si Woo Chol sa pagnanakaw ng kanyang pananaliksik. Ang buong konsepto ng hive mind ay sarili niyang ideya at ngayon ay ibinebenta ito ni Woo Chol bilang gawa ng kanyang buhay matapos siya nitong nakawan at sipsipin sa kasinibak. Nang pagtawanan lang ito ni Woo Chol at tinawag siyang isang baliw na psikopato, nawalan ng pagpipigil si Yang Chol. Inilabas niya ang vial na naglalaman ng virus at itinerok ito ng direkta sa kanyang sariling leeg. Pagkalipas ng ilang segundo, nagsimulang sumuka ng labis si Woo Chol at bumagsak sa pasilyo. Nasaksihan ng ilang naglalakad na mga tao ang kanyang pag-atake at pagbaluktot hanggang sa tila nabali ang kanyang mga buto. Pagkaraan ng ilang sandali, dinaluhong sila ni Woo Chol at kinagat sila sa leeg na matagumpay na naglipat ng virus sa kanilang mga katawan. Sa labas, muling nagkita sina Sejong at Kyusong at sinabi niya rito na pinalampas niya ang pagkakataong makipag-usap kay Woo Chol. Nangako ito sa kanya na gagawa siya ng isa pang pagkakataon upang makuha niya sa wakas ang kanyang pangarap na trabaho. Tamang-tama sa kanilang paglabas, dumating ang mga opisyal ng pulisya at narinig ang mga tili na nagmumula sa mga banyo. Pagkalipas ng ilang segundo, isang lalaki ang lumitaw na nangingisay sa eksaktong paraan. Inutusan ng commander ang kanyang mga opisyal na arestuhin siya. Ngunit bago pa sila makakilos, isang dosenang nahawa ang tao ang nagsimulang gumapang palabas at malupit na inatake ang lahat ng nakikita. Sa isang restaurant sa gusali sa tapat ng kalye, nasa isang video call si Kyusong kasama ang kanyang bagong asawa at anak habang sinusubukang hikayatin si Sejong na huwag sumuko sa paghabol sa kanyang pangarap na trabaho. Sinabi ng kanyang asawa na magmadali siya dahil marami pa silang dapat iimpake. Sa eksaktong sandaling iyon, napagtanto ni Sejong na ang kanyang ex-husband at matalik na kaibigan ay tumanggap ng posisyon sa ibang estado at hindi na nagpaplanong bumalik. Iyon ang dahilan kung bakit determinado siyang iwan itong maayos ang kalagayan dahil alam niyang malamang na hindi na sila muling magkikita. Sa sama ng loob, nagpa siya si Sejong na tapusin na ang tanghalian. Tumayo siya, binayaran ng bill at lumakad palabas. Sa halip na sundan sila para makita kung paano nila reresolbahin ang kanyang pag-aalboroto, sinundan ng isang mall security officer na kadarating lang ng alerto na ang buong gusali ay inaatake na nag-trigger ng isang mandatory emergency lockdown. Sa loob ng ilang minuto, ilang bus na puno ng riot police ang nagbarikada sa kalye. Sinusubukang pigilan ang sino man na umalis sa complex. Nang maabutan ni Kyusong si Sejong, napagtanto nila ang nangyayari. Ang mga zombie na gumagapang na parang mga ligaw na hayop ay lumitaw mula sa kung saan-saan, inaatake ang karamihan. Habang tumatakas, nakatagpo sila ng isang dalagang babae na naka-wheelchair.
Dahil hindi nila sikmurang iwanan ito, nagpasya silang tumulong. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang security officer at lumabas na ang babae ay kanyang ate. Mabilis niya silang ginabayan sa mga service hallway upang lumayo sa mga matataong lugar. Gamit ang security clearance ng guwardiya, nakalusot sila sa isang tindahan at nagkulong sa loob. Matapos patayin ang mga ilaw, napansin nilang hindi sila nakikita ng mga zombie, kaya ligtas sila pansamantala. Sa likod nila ay isang kapitan ng pulisya na nagkumpirma na ito ay isang biolohikal na atake na binalaan na sila, ngunit hindi nila sineryoso. Dahil hindi nakakakita ang mga zombie sa loob ng madilim na tindahan, nag-focus sila sa restaurant sa tapat. Doon, isang grupo ng mga bata ang nagawaring ilak ang mga pinto, ngunit hindi nila naisip na patayin ang mga ilaw. Dahil hindi kayang basagin ang salamin, nagsimulang kumilos ng kakaiba ang mga zombie. Tumingala sila, na tila tumatanggap ng mga utos mula sa isang alpha, at pagkatapos ng ilang segundo, sabay-sabay silang umatras upang banggain ang pinto ng sabay-sabay. Gamit ang isang flashlight at ang kanyang telepono, nagawang senyasan ni Sejong ang mga bata sa tapat na patayin ang kanilang mga ilaw. Nang gawin nila ito, huminto ang mga nilalang at nagsimulang maghiwa-hiwalay sa pasilyo, naghahanap ng iba pang biktima na aatakihin. Gayunpaman, isang billboard sa harap ng restoran na nagtatampok ng isang chef ang nakakuha ng pansin ng mga zombie. Dahil hindi nila matukoy kung ano ang totoo, bago nila mabasag ang salamin, naisip ni Sejong na maglagay ng katulad na patalastas sa motorized wheelchair upang akitin ang kawan palayo. Nagkabit ang grupo ng ilang poster ng mga tao sa wheelchair at binuksan ito. Matagumpay na nailayo ang mga zombie. Pagkatapos ay inutusan nila ang mga bata sa restoran na tumakbo patungo sa kanilang tindahan. Ang huling babae ay natigilan sa matinding takot. Nagboluntaryo si Kyusong na kunin siya, ngunit isang zombie ang lumitaw pagkalipas ng ilang segundo at inatake sila. Nakuha niya ang pansin nito at tumakbo patungo sa iba pang mga tindahan, nagtatago sa abot ng kanyang makakaya. Gamit ang parehong diskarte sa poster, nagawang linlangin ni Kyusong ang nilalang, ngunit bago siya makatakas, naulit ang nakaraang phenomenon at ang mga nahawahan ay tila nakatanggap ng mga bagong update sa pamamagitan ng kanilang kolektibong alaala. Ngayon ay alam na nilang ang mga billboard ay hindi totoong tao at huminto na sila sa paggapang. Mula sa sandaling ito, maaari na silang tumakbo. Tila nag-upgrade at nag-i-evolve ang mga zombie sa tuwing nangyayari ito. Bago pa makabalik si Kyusong sa pinto, kung saan naghihintay sa kanya si Sejong, marahas siyang dinaluhong ng isang zombie at nilamon siya sa harap mismo nito. Sa paglubog ng araw at pagdating ng gabi, ang buong complex ay isinailalim sa isang mahigpit na lockdown at ang mga law enforcement agency ay naglagay ng security perimeter sa paligid ng lugar. Gayunpaman, ang mga pamilya ng mga nakulong sa loob ay nagdaos ng vigil sa malapit. Isinasapanganib ang exposure sa virus. Mula sa labas, nakakuha na sa wakas ang mga opisyal ng visual confirmation kung ano ang kanilang kinakalaban. Ang reinforced safety glass lamang ng gusali ang naghihiwalay sa kanila mula sa mga kawan at walang sino man sa kanila ang nakakaramdam na handa silang harapin ang gayong bangungot. Samantala, pabalik sa loob ng tindahan, nagsikap ang grupo na takpan ang mga bintana ng mga kumot at anumang bagay na makakaharang sa ilaw. Matiyagang naghihintay ng saklolo habang ang mga zombie ay gumagala sa mga pasilyo. Nagawang makipag-ugnayan ng opisyal ng pulisya sa kanyang mga kasamahan sa labas. Binalaan nila siya na ang buong gusali ay nasa ilalim ng quarantine at walang aalis hanggang sa lumabas ang mga resulta ng lab. Kung susubukan nilang tumakas, babarilin sila dahil tumanggi ang gobyerno na isapalaran ang publiko. Gayunpaman, alam ng kapitan na may isang tao sa loob na may lunas, batay sa emergency call na isinagawa bago ang pagsiklab. Sa sandaling iyon, ibinahagi ni Sejong ang kanyang nasaksihan sa mga banyo sa ikatlong palapag at naniniwalang alam niya kung saan matatagpuan ang may sala. Gayunpaman, binalaan niya na mabilis na nag-e-evolve ang mga zombie. Dati silang gumagapang, ngunit ngayon ay tumatakbo na sila at hindi na maaaring maloko. Kung mas matagal silang mananatili, mas mababa ang kanilang tsansa na mabuhay dahil malapit nang matutong magbukas ng mga pinto ang mga nilalang. Bukod dito, ang slime coating sa mga dingding na lumalabas mula sa mga nahawahan ay mapanganib din. Kung tama ang kanyang teorya at ang mga zombie ay kumikilos na parang mga langgam na may kolektibong alaala, may paraan upang ituro silang lahat sa iisang direksyon upang ang iba ay makatakas. Bago isagawa ang anumang plano, dapat muna nilang hawakan ang pinakapuri-puring bagay, ang pagtiyak na hindi sila makakagat. Sa sumunod na ilang minuto, nagmamadali ang team na bendahehan ang kanilang mga bisig at takpan ang anumang bahagi ng kanilang mga katawan na madaling makagat ng mga zombie gamit ang anumang materyales na maaari nilang mahanap sa loob ng tindahan. Ang susunod na bahagi ng plano ay nangangailangan ng isang tao na buhusan ang sarili ng pabango upang ikubli ang kanilang amoy at akitin ang mga zombie palayo. Sa sandaling lumabas siya, ilang zombie ang dinaluhong siya, ngunit nagawa niya silang iwasan. Pagkalipas ng ilang segundo, ang parehong mga nilalang na iyon ay nagpasa ng kanyang scent profile sa natitirang bahagi ng kawan. Ngayon ay alam na nilang lahat kung ano ang amoy ng biktima. Nagawa ng tumatandang atleta na kumuha ng ilang bote ng cologne mula sa isang malapit na tindahan at mabilis na bumalik sa pinagtataguan. Inabot niya ang mga bote kay Sejong, na lumikha ng isang direktang trail mula sa pasukan patungo sa banyo. Dahil iniuugnay na ngayon ng mga zombie ang partikular na halimuyak na iyon sa presensya ng tao, tiyak na susundin nila ito. Ang huling hakbang ay takpan ang kanilang mga sarili ng buo sa bleach upang i-neutralize ang kanilang sariling amoy. Sa eksaktong sandali na binuksan nila ang pinto ng tindahan, isa-isang pumasok ang mga zombie, hinahabol ang perfume trail ng direkta sa bitag habang ganap na binabalewala ang mga nakaligtas na nakatayo ng walang kibo na parang mga mannequin. Noong una, gumana ng perpekto ang plano, ngunit hindi nagtagal
ay nag-update muli ang mga zombie habang tumatanggap sila ng data mula sa iba. Habang nangyayari ito, napansin ni Sejong na ang mga nahawahan ay nagiging ganap na paralisado sa panahon ng paglilipat ng data. Ito ang perpektong pagkakataon upang tumakbo lampas sa kanila nang hindi nahuhuli. Sa kasamaang palad, naubos ang oras at ang tanging bagay na magagawa ni Sejong ay i-trigger ang mga fire sprinkler upang mapadula sila, na nagpapatagal ng ilang karagdagang segundo habang ang natitirang bahagi ng grupo ay tumatakas. Nagawang marating ng team ang elevator ng ligtas at salamat sa lakas ng security officer, walang sino man ang nakagat. Habang nangyayari ito sa loob ng mall, ang buong mundo ay nagtatanong kung sino si Yang Chol at kung paano nagawa ng sino man ang ganitong kakilakilabot na bagay sa kanilang sariling uri. Bukod dito, ang ama ni Yang Chol ay pinalibutan at mabigat na pinagtatanong ng mga reporter. Naghahanap upang malaman kung alam ba niya ang binalak ng kanyang anak o kung mayroon siyang anumang mga pahiwatig tungkol sa kinaroroonan nito. Balik sa aksyon, nang bumukas ang mga pinto ng elevator sa ikatlong palapag kung saan nagsimula ang lahat, napansin ng grupo ang isang upuan na nagbabarikada sa isang pinto. Matapos itong alisin at buksan ng silid, ang lalaking responsable sa lahat ng ito ay nakatayo sa loob mismo. Sa sandaling iyon, sinabi sa kanila ng opisyal ng pulisya na ang misyon ay hindi pa tapos. Dapat nilang ihatid si Yang Chol ng ligtas sa rooftop upang makuha ng mga otoridad ang antidote mula sa kanyang dugo at gumawa ng bakuna para sa mga tao sa labas. Gayunpaman, ang ilang miyembro ng grupo ay bumatikos na nangangatwiran na ang mga nilalang na iyon ay hindi na tao, sila ay mga halimaw at ang tanging prioridad nila ay ang makalabas ng buhay. Sumabat ang security guard. Sinasabi sa kanila ang tungkol sa isang freight elevator na napakakaunting tao ang nakakaalam na maaaring gumagana pa. Kung makakarating sila doon, ang daan patungo sa rooftop ay medyo simple. Idinagdag niya na kapag nailayo na si Yang Chol, maaaring magpadala ang militar ng helicopter upang iligtas ang mga natitirang nakaligtas. Samantala, makikita si Solhi, isang kapitan ng pulisya na kasalukuyang nag-i-inspeksyon sa clandestine laboratory na ginamit ni Yang Chol upang i-engineer ang virus. Ang kanyang team ay desperadong sinusubukang i-uncover ang anumang bagay na makakatulong sa kanila na i-decode ang buong outbreak. Kapag narating ng grupo ang freight elevator, kailangan lang nila ng 5 minuto upang sa wakas ay makarating sa rooftop. Nang sandaling iyon, gayunpaman, ipinahayag ni Yang Chol na bahagi nga siya ng hive mind at nararamdaman ang lahat ng nararanasan ng kanyang mga anak. Gamit ito upang i-distract sila, pinindot niya ang pindutan upang buksan ang mga pinto. Hinahayaang pumasok ang isang kawan ng mga zombie upang lamunin ang lahat sa loob. Inatake ng mga zombie ang lahat maliban sa kanya at tahimik siyang tumakas habang ang iba ay nakikipaglaban para sa kanilang buhay hanggang sa wakas ay sumara ang mga pinto. Matapos mawala ang halos kalahati ng kanilang grupo, nagpumilit ang opisyal ng pulisya na hindi sila maaaring umalis nang wala siya, na binabanggit na hindi man lang siya hinawakan ng mga halimaw at siya ang susi sa lahat. Ang gobyerno sa labas ay hindi sila hahayaang lumakad ng malaya maliban kung mayroon silang maiaalok na kapalit. Nang marating nila ang ika-30 palapag, nalaman nilang ganap itong dinadagsa ng mga zombie na walang anumang paraan upang makalusot. Mabilis nilang isinara ang mga pinto at tinanong ni Yunhee kung mayroong main control room kung saan maaari silang mag-access sa mga surveillance camera at magmapa ng isang alternatibong ruta ng pagtakas. Balik sa clandestine lab, natuklasan ni Kapitan Solhi na si Yang Chol ay nagtatrabaho sa proyektong ito sa loob ng maraming taon, nagsasagawa ng maraming eksperimento sa mga unggoy na lahat ay may numero. Ang pinakamalala sa lahat, ang primate mula sa capsule number 1 ay nakatakas. Walang iniwan kundi mga basag na salamin sa buong sahig. Sa eksaktong sandaling iyon, lumundag ang unggoy at inatake ang isang opisyal ng pulisya na nagawang patayin ito. Gayunpaman, nag-trigger ito ng galit ng mga natitirang nahawaang primate na bumasag sa kanilang mga glass enclosure at naghiwa-hiwalay sa bawat direksyon upang muling bumalik at patayin ang lahat sa loob ng walang awa. Nagawa ni Solhi na marating ang pinto nang sumailalim ang mga unggoy sa isang upgrade na titigilan sa lugar habang tumatanggap ng impormasyon mula sa hive mind. Ang ilang segundong iyon ay sapat na para sa mga opisyal ng pulisya na makabalik sa kanilang mga paa, naniniwalang ligtas sila. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, sumalakay muli ang mga primate na may mga bagong data kung paano tatamain ang kanilang mga mahihinang bahagi. Ganap na nilalagpasan ang kanilang mga helmet at proteksyon na kagamitan. Sa dingding, napansin ni Solhi na nagsagawa si Yang Chol ng mga eksperimento sa bawat kilalang species at sa lahat ng ito, ang partikular na lahi ng unggoy na ito ang napatunayang pinakamamatay. Sa mall, ang grupo ay nakababa sa parking garage at nagtangkang iwasan ang mga zombie na nakapaligid sa lugar. Ang kanilang layunin ay marating ang control room kung saan maaari silang mag-access sa mga security camera. Papayagan sila nito hindi lamang upang mag-chart ng ruta ng pagtakas, kundi upang matukoy din si Yang Chol na may hawak ng susi sa pagtatapos ng bangungot na ito. Tulad ng inaasahan, ang kontrabida ay naglalakad ng mahinahon sa mall. Ganap siyang binalewala ng mga zombie dahil mayroon siyang buong access sa kolektibong isip. Alam niya ang lahat at ang mga mata ng mga nahawahan ay sarili niya.
Tila siya ang hari ng buong hive, nag-a-update ng sabay-sabay sa kanila. Pagkaraan ng ilang segundo, makikita siyang lumapit kay Wuchol, ang kauna-unahang nahawahan, na ngayon ay ganap na sa kanyang pagpapasya. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nag-iwan sa lahat na ganap na natigilan. Hinayaan ni Yang Chol si Wuchol na kagatin siya, at kapwa bumagsak ang dalawang lalaki. Sa eksaktong sandaling iyon, ang bawat solong zombie sa mall ay natigilan sa lugar, na tila sumasailalim sa isa pang update. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, isang buong minuto ang lumipas, at ang mga nilalang ay nanatiling patay na nakatayo, na nag-udyok sa team na samantalahin ang pagkakataon na pumunta sa ikatlong palapag at kunin siya. Nang sandaling masecure ng grupo si Yang Chol, napagtanto nila kung ano mismo ang kanyang binabalak. Nakuha na niya ngayon ang kakayahang kontrolin ang mga zombie sa kanyang kalooban. Ang kanyang mga mata ay naging ganap na puti. Tila ang kanyang isip ay maaaring pumasok sa bawat nahawaang utak at matukoy ang eksaktong lokasyon ng kaaway. Napansin ito ni Sejong at mabilis siyang piniringan upang hindi niya makita kung saan nila siya dinadala. Ngunit ang sitwasyon ay naging makabuluhang mas komplikado. Kung kaya ni Yang Chol na utusan ng kawan, wala nang ligtas na kanlungan na natitira kahit saan sa mall. Dahil si Yunhee ay nanatili sa likod upang bantayan ang mga monitor, nagpadala siya sa kanila ng isang listahan ng step-by-step na mga tagubilin upang makalusot ng hindi napapansin. Dahil hindi nila kayang hayaang malaman ni Yang Chol ang kanilang landas, kinuha nila ang buong ruta sa pamamagitan ng text message. Ang tanging problema ay nais ng lahat na magtungo sa service elevator upang marating ang rooftop. Ngunit tumanggi ang security guard na iwanan ang kanyang ate sa control room. Sa harap ng dilema na ito, ang tanging tunay na opsyon nila ay ang maghiwalay. Sa sandaling marinig ng kontrabida ang mga salitang control room, itinuon niya sa isip ang mga zombie na sumugod doon kaagad, na nag-iiwan kay Yunhee sa tiyak na kamatayan. Nang sandaling iyon, sinubukan ng gwardiya na suntukin si Yang Chol, ngunit inilabas ng opisyal ng pulisya ang kanyang sandata. Nagbabantang babarilin siya kung mapapahamak niya ang bakuna. Desperado, tumakbo ang lalaki upang iligtas ang kanyang ate, na nag-iwan sa natitirang bahagi ng grupo. Dahil hindi niya alam kung saang mga landas ang ligtas, tinawagan niya ito at ginabayan ito sa telepono. Ang pangunahing issue ay ang control room ay napapaligiran na ng hindi bababa sa 100 zombie, at ang salamin ay hindi na magtatagal. Matapos sundin ang kanyang mga turn-by-turn na direksyon, ang lalaki ay napunta sa isang first-class elevator na magdadala sa kanya ng direkta sa rooftop upang muling makasama ang team. Alam ng kanyang ate na hindi siya makakarating sa oras upang iligtas siya mula sa kawan, kaya sinadya niya itong gabayan sa elevator na iyon upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Sa telepono, nakinig ang gwardiya sa takot habang nababasag ang salamin at nilalamon ng mga zombie ang kanyang ate. Wasak ang puso at sa matinding sakit, wala siyang pagpipilian kundi pindutin ang pindutan ng elevator at subukang mabuhay para sa kanyang kapakanan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap ang grupo ng sunod-sunod na mga text sa kanilang chat. Sinisi sila ng security guard sa pagkamatay ng kanyang ate, na nagdedeklara na walang sino man sa kanila ang makakalabas ng gusali ng buhay. Nangako siyang sisirain ang bakuna at papatayin silang lahat. Sa labas, tinanong ng komandante ng pulisya ang mga eksperto kung maaari pa bang bumalik sa normal ang mga nahawahan, ngunit nilinaw ni Solhee na imposible ito. Ganap na sinisira ng virus ang mga selula ng utak na walang iniwang paraan upang makabalik. Kahit na magbigay ng bakuna, ang mga pasyente ay makakaranas ng malubha at hindi na mababaligtad na pinsala sa utak. Pagkarinig nito, nag-utos ang komandante ng agarang press conference. Habang ang balita ay nakakawasak, dapat silang mapanatili ang pag-asa na makuha ang bakuna upang pigilan ang virus sa karagdagang pagkalat. Gayunpaman, kailangan nila ng isang tao na handang maghatid ng malungkot na inanunsyo. Nakikitang nagtatalo ang mga opisyal sa kanilang sarili, ang bawat isa ay masyadong duwag upang tanggapin ang sisi. Humakbang si Solhee at nagboluntaryo na harapin ang media. Bukod dito, ipinahayag niya na nang patayin ng isang opisyal ang unggoy na numero 1 sa lab, ang natitira ay agad na huminto sa paggalaw, na siyang tanging dahilan kung bakit buhay pa siya. Kung ang pag-uugaling ito ay maaaring pag-iisipan sa mga tao, ang pagpatay sa pinakaunang nahawaang tao ay maaaring ang tunay na solusyon sa buong krisis. Balik sa mall, ang security guard ay naging isang walang awang mamamatay tao. Sa kanyang mga bisig na heavily bandaged at armado ng kutsilyo, isa-isa niyang tinaga ang mga zombie habang tinatalunton ang mga pasilyo. Hinahanap ang mga taong tumangging tumulong sa kanya na iligtas ang buhay ng kanyang ate. Pagkaraan ng ilang sandali, nagawa niyang pumasok sa backup control room. Sa pamamagitan ng mga surveillance camera, nakita niya ang team na inililipat si Yang Chol patungo sa isa sa mga service elevator. Ginamit niya ang PA system upang i-broadcast ang lokasyon ng pinuno ng hive, na nagudyok kay Yang Chol na agad na i-relay ang data sa natitirang bahagi ng kawan upang iligtas siya. Bago sila makatakas, isang zombie ang sinugod ang opisyal ng pulisya na naglabas ng kanyang baril at binaril ito hanggang sa mamatay. Ngunit nang marinig ang marami pang papalapit, nagpasya siyang barilin ang isa sa mga nakaligtas sa binti, gamit siya bilang pain habang lumulusot siya upang magtago kasama si Yang Chol sa isang malapit na tindahan. Si Sejong at ang mga natitirang babae ay naiwang stranded, na nag-iiwan sa kanila ng walang pagpipilian kundi tumakbo sa kalaliman na direksyon. Ang hindi inaasahan ng opisyal ay hihigitan siya ng talino ng mga zombie. Ganap na binalewala ng kawan ang pain, naghihintay mismo sa labas ng tindahan upang
tambangan siya sa sandaling lumabas siya. Ang mismong lalaki na binaril niya sa binti ay kumapit sa kanya ng desperado. Hinaharangan ang kanyang pagtakas hanggang sa lumapit ang mga zombie at lamunin silang dalawa na naghahatid ng agarang karma. At si Yang Chol naman ay napunta siya pabalik sa mga kamay ni na Sejong at dalawang iba pang nakaligtas na ngayon ay natatakot na mag-isa. Binalaan sila ni Sejong na huwag magsalita ng isang salita sa harap niya, kaya nagsimula silang makipag-ugnayan muli sa text message. Gayunpaman, wala silang ideya na naunahan na sila ni Yang Chol. Inutusan niya ang isa sa mga zombie na kunin ang telepono ng patay na opisyal at pagkatapos ay pumasok sa isip nito upang basahin ang mga text sa totoong oras. Samantala, sa command tent sa labas, natukoy sa wakas ng team ni Solhi ang unang nahawaang individual. Natuklasan na ito ay si Wuchol. Agad nilang inutusan ang buong unit na i-hack ang mga security camera at subaybayan ang kanyang eksaktong lokasyon sa loob ng gusali. Kasabay nito, lumabas si Sejong upang suriin ang lugar at natagpuan ang telepono ng patay na opisyal na nakalagay sa isang mesa. Ginamit niya ito upang makipag-ugnayan sa team sa command tent na nagbibigay sa kanila ng kanilang eksaktong coordinates at kinukumpirma na mayroon silang lunas. Sa sandaling lumakad siya palayo, tiwala na ang tulong ay paparating na. Ipinihayag na ang mga nakapaligid na zombie ay nagpapanggap lamang na patay. Narinig nila ang lahat at agad na inirelay ang data sa kanilang pinuno. Sa kabutihang palad, hindi nagbibiro ang mga opisyal at nagpadala ng isang piling unit upang kunin sila. Gayunpaman, ang squad ay naglakad ng diretso sa isang ambush kung saan daan-daang zombie ang naghihintay na patayin sila. Ang natitirang bahagi ng kawan ay nagtungo ng direkta sa storage room kung saan nakakulong ang siyentipiko. Pinapatay ang mga kasamahan ni Sejong at pinalaya si Yang Chol. Sa pamamagitan ng mga surveillance monitor, pinanood ni Solhi ang mga elite officer na nakikipaglaban sa kawan, pinapabagsak ang mga zombie ng isa-isa na parang isang video game. Nagawa nilang marating si Wuchol at nilagyan ng bala ang kanyang ulo. Gayunpaman, kahit na matapos siyang patayin, ang mga natitirang zombie ay patuloy na gumagalaw at ang kanilang sariling mga bumagsak na kasamahan ay muling nabuhay upang patayin ang rescue squad. Sa oras na bumalik si Sejong sa pinagtataguan, napagtanto niya na siya na lamang ang natitirang nakaligtas. Kasabay ng security guard, ang lalaki ay nakagawa lamang ng isang mahalagang pagtuklas dahil ang kanyang jacket ay ganap na natatakpan ng slime na inililihim ng mga nahawahan. Napagkamalan nila siyang isa sa kanilang sarili at iniwan siyang hindi hinahawakan. Plano niyang gamitin ang bagong trick na ito upang lumapit kay Yang Chol at patayin siya. Ngunit dapat muna niyang itulak ang isang kawan ng mga tagasunod na umaatake sa kanya. Habang nilalabanan sila ng guwardiya, sinamantala ni Sejong ang pagkakataon na tambangan si Yang Chol mula sa likod. Pinalibutan ng isang keibol ang kanyang leeg upang sakalin siya. Gayunpaman, ginamit niya ang kanyang isip upang humingi ng tulong at ang mga zombie ay sumugod upang bumatak sa wire hanggang sa maputol ito. Walang pakialam ang security guard sa bakuna. Nais lamang niyang sirain ang halimaw na responsable sa sakunang ito at sa pagkamatay ng kanyang ate. Ngunit nagpa siya si Yang Chol na pahirapan pa siya ng higit pa. Dinadala ang kanyang muling nabuhay na ate ng direkta sa harap niya. Nagdulot ito upang ibaba ng guwardiya ang kanyang depensa na nagpapahintulot sa kanyang patay na ate na itulak ang kanyang sariling kutsilyo ng direkta sa kanyang puso. Ngayon, si Sejong na lamang ang natitira, nakaharap sa 100 zombie na naghihintay ng mga utos mula sa baluktot na lalaki na nakatayo mismo sa harap niya. Ito ang sandali na sumabog si Yang Chol sa kanyang pagiging kontrabida. Sinasabi sa kanya na hindi lamang siya itinuring na parang basura, kundi ang kanyang ama ay dumanas ng eksaktong parehong pang-aabuso. Sila ay mga napakatalinong isip na hindi kailanman nakatanggap ng kahit isang onsa ng pag-unawa o pagkilala. Ngunit ngayon, inaangkin niya, makikita ng lahat kung ano ang tunay nilang kakayahan at masasaksihan ang bagong evolusyonaryong yugto na malapit ng marating ng sangkatauhan. Tamang-tama sa senyas, binuwag ng elite squad ang silid, binaril ang ilang zombie, at hinuli si Yang Chol. Gayunpaman, dahil ang kanilang mga utos ay hindi kasama ang pagliligtas kay Sejong, naiwan siya sa awa ng mga natitirang zombie at kailangan niyang iligtas ang kanyang sarili. Sa kabutihang palad, nagawa niyang ibarikada ang kanyang sarili sa loob ng isang closet, bagaman ang pinto ay hindi magtatagal magpakailanman. Maya-maya, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Kapitan Solhi, at sa eksaktong sandaling ito, malalaman na si Solhi ay dating asawa pala ni Kyusong. Binalaan siya ni Solhi na ang extraction team ay walang utos na kunin siya, kaya hindi siya maaaring umasa sa kanila para sa tulong. Bukod dito, ipinahayag niya ang nangyari sa mga unggoy sa lab at kung paano ang natitira ay natigilan ng mamatay ang orihinal na specimen. Doon ikinonekta ni Sejong ang mga huling tuldok. Hindi ito tungkol sa sunod-sunod na unang taong nahawahan, kundi ang Alpha, ang kasalukuyang nag-uutos sa hive mind. Binalaan niya si Solhi na ang tanging paraan upang pigilan ang natitirang mga zombie ay sa pamamagitan ng pagpatay kay Yang Chol mismo, bagaman kakailanganin pa rin nila ng sample ng kanyang dugo upang gumawa ng bakuna. Kasabay nito, naging malinaw na ang mga zombie ay sumailalim sa isa pang ebolusyon na ngayon ay may hawak na mga baril ng may nakamamatay na katumpakan. Bilang resulta, ang elite squad na may tungkuling i-escort si Yang Chol palabas ng gusali ay natambangan at pinatay. Sa huli, lumabas si Yang Chol sa lugar na binabantayan ng nahawaang elite team na pinamumunuan na niya ngayon ng buo. Walang ginawa ang mga security force sa labas upang pigilan sila. Sa halip, nilinis nila ang daan na hayaan silang lumakad palabas ng walang kahit isang hadlang. Balik kay Sejong, nagawa niyang lumusot palabas ng closet at binalot ang kanyang sarili sa isang slime
flame cover jacket upang humalo sa mga halimaw. Samantala, si Yang Chol at ang kanyang nahawaang tactical escort ay huminto sa gitna ng maraming tao at nagpakawala ng kaguluhan. Nahahawahan ang lahat ng nakikita. Sa loob ng ilang sandali, daan-daang tao ang naging mga zombie. Ginagawa ang buong lungsod na kanilang personal na feeding ground. Sa kabutihang palad, determinado si Sejong na mangaso sa kanya at patayin siya. At sa tulong ni Solhee, na nanatili sa likod at may hawak ng buong surveillance grid sa kanyang pagtatapon. Alam niya kung saan eksakto siya patungo. Matapos siyang matagpuan, tinangka ni Sejong na banggain siya gamit ang kanyang kotse. Ngunit sumala siya, at ang kawan ng mga zombie ay dinaluhong ang sasakyan. Napakarami nila kaya ang kanilang purong momentum ay pinilit ang kanilang sariling pinuno laban sa isa pang kotse na nagdulot ng isang fuel explosion na nag-iwan kay Yang Chol na ganap na nilamon ng apoy. Nagmakaawa siya para sa tulong. Ngunit ang tanging tugon na nakuha niya ay isang huling strike mula kay Sejong na iniwan siyang masunog hanggang sa mamatay. Ang eksaktong segundo na hiningahan niya ang kanyang huli. Ang bawat natitirang zombie ay natigilan sa lugar na sumasalamin ng eksakto sa nangyari sa mga primates sa lab. Pinanood ni Solhee ang mga monitor sa ganap na hindi kapanipaniwala. Libo-libong nahawaang mamamayan ang nakatayo ng ganap na paralisado. Pinupuno ang mga kalye ng lungsod na parang mga estatwa. Sa wakas, tapos na ang bangungot. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.